Hello mga palangga, good morning, good afternoon, good evening. Ayan, nagpuray-puray na naman si Chata dahil day off niya at yan, para pang asar, binidyohan ko ang aking husband na nandyan, nagkulikot sa kanyang cellphone kasi meron siya application, nag-update niya, kaya wait lang ako sa kanya. Andito pala kami mga palangga sa Baguio. Dito kami pumasyal ng aking husband para lang magkape ha. Pero bueno, sinabihan ko kasi siya na medyo malayo-layo naman sa place namin para naman makakita ako ng ibang places. Kaya hindi ko akalain na ganito pala kaganda dito sa Baguio mga palangga. Kaya kung sino man dito sa Bilbao na hindi pa nakarating dito sa Baguio, ayan, pasyalan nyo mga palangga. Dahil napakaganda ng place. Ano siya, tahimik, wala masyadong tao. Ayan, nagayaw-yaw ako dyan habang kami naglalakad kasi gusto ko sana lagyan ito ng sounds, kaya lang puro man copyright ang nasa CapCut, kaya ayan, nag voice over na lang ako mga palangga. Ayan, nandiyan na kami ngayon sa beach. Maraming tao mga palangga, para mga hormigas, kaya lang ang sadya lang naman kasi namin ay magpaseo, kaya ayan, tapos magkape. Then kung meron kami mahanapan na nagtitinda ng ice cream, ayan, magka-ice cream ako lang kasi hindi dapat makakain ng mga matatamis ng asawa ko dahil meron siyang, basta may something siya na hindi pwede siyang kumain, kaya magpaibog lang ta sa kanya. Ako lang kasi gayaan man kog kaya ako lang ang kakain. Ayan pala yung beach nila mga palangga. Hindi ako masyadong nag-video kasi sinisita ako ng asawa ko dahil alam mo na maraming tao pag dito sa Europe kasi hindi talaga sila sa pag-video. Yan pala, nasa Gastilugatsi pala kami yung mga kape. Nabubulol na si Chata. Yan pala yung Gastilugatsi. Diyan nakikita desde sa playa nila yung Gastilugatsi. Ang ganda pala dito sa Baguio mga palangga. Nung pumunta kami dito nila Aya ni Mark, umuulan kaya hindi kami nakapagpaseo. Kayak yung iba. Dito mga palangga, try ko sanang videohan ng aking asawa. Kaya lang nasukman. Ngumunsubi talaga to sa akin. Pag nagbablog ako mga palangga. Aben, Mark, Aya, ¿dónde era? Desde allí? Esa montaña más o menos. Yan yung inano natin sa todo terreno. Yan. Mas o menos yung biyahe natin. La Gastilugatsi nandun, no? Ayun. Ahí está. Solo que hindi na-appreciate kasi hace viento y lluvia. Ayan pala mga palangga yung mapa kung gusto nyo maglakad-lakad para hindi naman masyadong maligaw-ligaw kayo dyan. Meron siyang mga yung pinuntahan namin yung nandito sila. Yeah. At sa wakas nakahanap kami Tarta de Santiago. Kung saan kami nagkampe. Yan. Tarta de Santiago daw yun. ¿Qué significa? ¿Qué es para mí? Makakalain kasi sa kanya kaya ako lang talaga ang suraban jagba mga palangga. Kumbaga sa Bisaya. Ayan, habang sabi ko, bibidyohan ko ang sarili ko. Sus, magpabadlong man ang asawa ko. Tabilan man niya ang camera. Kaya, hindi naman ako napipikon. Tinatawanan ko lang siya. Kaya wala siyang magawa. Kasi sabi ko, wala naman tao sa likuran ko. Kaya muna ako mag-video at magtumar-tumar naman ako ng aking cafe na nakikita nyo, diba? Nagpapainggit. Pero masarap yung tarta mga palangga ha. Kasero siya. Ibig sabihin ng kasero, gawa talaga nila. Hindi siya fabrikaw. Pero paputol-putol lang ang video ko dyan mga palangga. Dahil alam mo na, nagka-cafe kami. Kailangan ko din kausapin ng asawa ko, no? Kaya iyan. Kaya raro na may yama, mermana. Entonces, ¿quién te mandó mensaje? No sé si ha cogido ya la maleta. Me voy a mandar mensaje. Claro, está grabando. Porque la maleta la van a recoger en el aeropuerto.
Mga palangga. ¿Qué está haciendo? Que no me grabes. Cuéntale. Cuéntale. Vale, no. No quiere. Ako na lang mamaya. Es bonito, Esto. ¿Qué está subiendo? Ito yung mga bar, mga palangga. Si Kirsaka. Ayan na nga mga palangga. Diyan hinanap na namin ang tindahan ng mga helados, ng mga ice cream dahil naglalaway na si Chata sa pagkain ng ice cream. Talagang kapritsyosa itong lingkod ninyo. Kaya ayan, habang naghanap kami, nag-video-video muna ako. Ayan na nga. Ayan na, nakabili na nga ng ice cream, mango at saka coconut. Ang aking flavor na pinili. Alta Tapos, heladería artesanal. ang hungitan ko para matikman niya ang coco dahil masarap. Artesanal. ¿Y dónde está la L? Ay, Sus, artesanal. alam mo na. Ayaw. Venga, vamos. Mag-video lang daw siya. Kabadlo mo naman talaga nitong asawa ko. Kaya, Sabi niyo ayan, yung kotse. sabi niya, sige na, dali-dali na. Puntahan na natin ang kotse. Kaya habang papunta kami sa kotse, binibidyohan ko yung mga nadadaanan namin. Ay, pes. Mangunsumi siya lalo sa akin. Ya hemos hecho el paseo, nos vamos ya a casa. Y ya Chata ya ha tomado helado, café. Ayan mga palangga. Kita sa salamin. Huli pero hindi kulog. Nandito lang kami, kakarating lang namin sa bahay mga palangga. Ayan, story time tayo ngayon. Wait lang. Ilagay ko nga to kung pwede ilagay dito. Ayan. Ganito kasi yon yung sabi ko sa asawa ko. Ikwento mo nga kasi, di ba nagpasiyo kami dun sa Baguio. Ngayon, doon kami sa bar kung saan yung parang stupido yung yung waiter ba? Stupido siya sa pag-attender sa amin. Ngayon, napikon yung asawa ko. Ngayon sabi ko na lang, intindihin mo na lang kasi yun yung time, mga 4:30 na yun 4:35, yun yung time na tapos na ang serbisyo ng kain. Mag-re-enar sila ng camera. Ibig sabihin mag-re-enar kung ano yung nagastos ng mga bibida na benta, i-ano nila yun. Yung parang lalagyan uli. Mucho trabaho yun. Pagkatapos mo mag-recover lahat sa mga kakain, mag-attender sa lahat ng kakain, yun pa ang gagawin mo. O baka hindi pa nakakain. Kasi bago ka uupo para kumain, kailangan na-re-enar mo na din yung camera. Kaya parang maintindihan mo kung bakit gano'n na lang yung mukha. Kasi nung yung nag-attender kasi sa amin mga palangga, nakasimangot. Tapos yung pabalang yung sagot niya, parang anong gusto niyong inumin. Parang gano'n, parang wala ba yung smile. Yung welcome na maganda ang aura mo sa mga kliyente. Kaya sabi ko, intindi mo na lang kasi para namang hindi tayo nagtrabaho sa hosteleria. Ganun talaga. Kaya yun, pero sa akin lang, dapat yung ganyan ang trabaho mo ay sa hosteleria, dapat ready ka sa mga ganyan situation. Wala namang kasalanan ang kliyente. Kung walang para ang kliyente sa pagdating at walang para ang trabaho mo, yun talaga, yun dahil summer, yun ang maraming trabaho. Kaya, sabi ko, pasensyoso naman kami pareho Kumbaga, nagko-comment lang siya sa akin, pero sinasagot pa rin naman niya ng ayos yung kabalero kahit na ano tawag yan, antipatiko. Kaya okay lang. Tapos, yung experience ko naman, bawat bawat bar namin, iihi muna ako bago kami alis. Kasi palaihi ako Ngayon, bago kami magpaseo, magbar muna kami. Magbar. Iihi muna ako. Ngayon, pag-ihi ko mga palangga, Diyos ko Lord, yung nasa unahan ko, tumai pala. Gusto ko, nagmamadali kami. Tsaka naihi na rin ako. Naamoy, talagang naluno ko lahat ng amoy ng tae niya, bisit. Sabi ko, nagbad mo din ako kasi
Kahit anong takip po ng tissue. Dapat ganun, pag sa mga public places na tatai ka, flash mo, yung, unang kadiri pag-usapan, pero yung unang, mo pa lang, yung unang patak ng tae, flash. Para hindi makulob doon ang amoy. Ganun ang ginagawa ko pag sa public ako. Kasi nangyari niya sa akin yung hindi mo na mapigilan, hindi ka naabot hanggang bahay. I-flash mo. Tapos, yung sumunod na naman na flash. Kasi kung i-stay mo yun ng matagal doon, yung hanggang matapos ka, nandoon na sa loob yung ng CR ang amoy. At least kung i-flash mo siya, bawat bawat dumi mo, nawawala yung amoy. Kasi tubig na lang yun nandun sa parang bowl, kumbaga. Ay, kabad trip. Talaga naman, hanggang ngayon, naiisip ko pa yung amoy ng kanyang tae, buwisit. Kaya mas maganda talaga sa mga babae din, merong cologne na dala sa bag. Kasi yun din ang ginagawa ko Pag nadumi ako sa bag, meron talaga akong cologne, mga palangga. Maliit lang na bote. Meron akong cologne bote, tas nire-reinar ko na lang. Tapos pag ako sa iba, pag na-CR ako sa iba, sa bar o sa sinto commercial, inisprayhan ko yun ng cologne ko bago ako lalabas. Lalo na pag dudumi ako. Pero pag ihi, wala na sa akin. Pero inisprayhan ko din, pag ihi lang ako, tas yung pumalit sa akin, meron pa naman talagang matitira na amoy, no? Yun, inisprayhan ko din ng cologne. Para naman, paglabas ko ng CR, yung susunod sa akin, lalo na pag may pila, hindi naman ako mahiya na nakatungok na lang ako na yung order. Itong babaeng tatumay. Kadiri, ano ba yan? Kaya yun lang yung sinabi ko sa sa vlog ko kanina na ikwento ng asawa ko. Ayaw naman niya magpa-video. Alam mo na, Diyos ko Lord. Kaya yun lang ang vlog natin for today, mga palangga. At thank you sa papanood at God bless us all.